Part 2. Pinanlamigan ako ng kamay nang makilala ko kung sino ang lalaking nasa harapan ko. No, this is not happening. I grabbed my arm but he did hold me so tight, kaya hindi ko mahila ang braso ko. He stared at me deeply, and my heart pounded so fast as he took a glance to Dexter back to me. At muling nag-ingay ang mga tao dahil bumalik na yung music, but the lights was still turning on. Marga? Hanggang sa may humarang at ito ay si Henry. Napatingin ako sa kanya at nasa isang table lang sila. Lumapit siya sa akin. Saka tiningnan din si Dexter. Is this your son? Hindi ako nakapagsalita at sobrang kinakabahan ako. Ni hindi ko na malaya na binitiwan na niya pala yung braso ko. Pero nakatitig pa rin siya sa akin at hindi ko na kaya. Excuse me. Nauutal ako at hindi ko kaya ihakbang ang aking mga paa. Please, let's talk, Marga. Hinawakan niya ako sa kamay at gusto ko siyang sampalin. Gustong gusto ko nang umalis dito dahil lahat ng kasamahan niya ay nakatingin sa amin. And di lang yon. The father of my son is standing meters away from us. Pakisabi sa akin, ito ba yung anak hanggang sa may humawak sa bewang ko na ikinakunot ng noon niya? Yes, this is our son. So will you stop chasing my wife? Back off, dude. You desperately like the wrong woman. Excuse us. Basta na lang niya ako hinawakan sa kamay at umalis kami kasama si Dexter. When we reached his office, my tears flowed out and I am still trembling. Nandito siya. Nakita niya ako. Nakita niya si Dexter. No! Bakit ganun ang mga tingin niya? Ayoko nito. Ayoko. Kainis ang lalaking yun. Ba't ayaw kanyang tigilan? And, Marga? Hey, what's wrong? I turned my back and hid my face to Dexter dahil paniguradong magtatanong siya kung ba't ako umiiyak. Please, Oscar. Let's go home. Please. He held me at my left hand and he frowned as he saw my shaky hands. Anong nangyayari sa'yo? Why are you shaking? Ba't ang lamig ng kamay mo, Marga? Tell me. Please, umuwi na tayo. Kailangan kong itago si Dexter. Please. Nandito siya, Oscar. Nandito siya. What are you talking about? Sinong siya, Marga? Sinong nandito? I wiped my tears but it doesn't work. They were still pouring and I am scared for Dexter. Naalala ko na lang bigla yung banta ni Gabriel noon. Dexter's father. Mas lalong nangunot ang noo niya sa sinabi ko. What? Tumingin siya muna sa pwesto ni Dexter kung saan nakaupo siya sa couch bago lumingon ulit sa akin. How? I mean, saan siya dun kanina? At my left side. He saw me. He saw my son. And I don't know if he is one of Henry's friend. Please, umuwi na tayo. Shh, stop crying. You're not a weak. Remember, I'm here to protect you. But you're right, we need to go home now. Halika na. I am thankful for having a best friend like Oscar. We rushed towards the back exit. And dumiretso kami ng car park kung nasan yung kotse niya. Bago niya pinaandar ay tinawagan niya muna yung manager niyang si Joey na siya na ang bahala. He started the engine and Dexter was on my lap and he is sleeping right now. I don't know why I felt nervous when I saw Oscar stealing glances on his side view mirror. Oscar? Bakit? Narinig ko siyang napailing. May sumusunod sa atin. Bigla naman lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi ako papahig na malayo ang anak ko sa akin. Magkakasakitan muna kami. Hindi mawala-wala ang kaba ko hanggang sa nakarating kami ng penthouse ni Oscar. But when I took a look to a car that behind us, basta na lang itong nag-overtake nang lumiko kami papasok. Kinuha ni Oscar si Dexter sa akin at siya ang naghatid sa room namin. I sat down on the couch and my heart never stopped pounding. Bakit kailangan ko pa siyang makita? Masaya na kami ng anak ko. Then someone tapped me at my shoulder and I saw Oscar standing beside me. Oscar, kailangan namin lumayo ni Dexter sa lugar na to. He frowned while looking at me. You mean, iwan niyo ako dito mag-isa, Marga? Is that what you mean? Ramdam kong hinanakit sa boses niya. Sa loob ng 6 na taon magkasama na tayo. At hindi ko rin kayang gawin yun. Naiiyak ako habang malungkot ko siyang tiningnan. Di ko kaya, Oscar. I'm sorry but I'm scared for my son. I can't live without him, you know that. Kaya kong itaya ang lahat para sa kanya. Sasama ka naman sa amin, di ba? Naiiyak na wika pa ni Marga. God, Marga, of course. Kayo na lang ni Dexter ang pamilya ko. Tas tatanungin mo pa ako ng ganyan? He asked me, using his irritated tone.
I just hugged him and I am now crying at his shoulder. Thank you, Odette, and I'm sorry. It's Oscar, not Odette. Paliwanag ng kaibigan ko. Pinahiran ko ang mga luha ko at natatawang tiningnan siya. He smiled at me and pinched my cheek. Sige na, mag-ayos ka na. At matulog na tayo. Starting tomorrow, we have to move in Malao. I have a small property there. And how about your work? Tanong niya sa akin. Magpapatransfer ako. I have to talk to the principal first. He nodded at he pat my arm before he go. Napatitig ako sa tubig na lumalagaslas sa katawan ko. Kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko kakayanin pag nawala ang anak ko sa akin. Because my love for my mother, I trapped with a big mistake in my whole life. I swear hindi ko ginusto yon. Pero ang pagdating ni Dexter sa buhay kong hindi ko pinagsisihan. I wrapped my body using my robe. I opened the door and walked towards my closet. At kumuha ng masusuot pagkatapos ay humiga na ako sa tabi ng anak ko. Hinalikan ko siya at kinumutan. Ipinikit ko ang mga mata ko. And I hope tomorrow would be easy for us to move in another place. Sana hindi na kami magkita na kung sino mang involved sa kasalanang naganap noon. Marga, wake up! Hey please Marga, gumising ka! I slowly opened my eyes and I saw Oscar. He's panicking and I frowned looking at him. Oscar? Bakit? May mga pulis sa labas ng bahay and I don't know what they are doing here. Napakunot noo ako at agad na napabangon sa kama. Nakasuot ako ng robe at lumabas ng room. As we reached the living room, they were knocking the door at kinakabahan ako nang binuksan ni Oscar ang pinto. Good morning! Nandito ho ba si Marga Domingo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa takot ng marinig kong pangalan ko. Ako ho yun, sir. Ano pong kailangan niyo sa akin? Kailangan niyo hong sumama sa amin sa presinto, ma'am. No! Ano klaseng pulis kayo? You don't have any warrant of arrest. At kung meron man, para sa ano? Wala siyang nagawang kasalanan. Sabat ni Oscar. Meron kaming warrant here. At meron siyang nagawa so mas mabuti pa doon na kayo magpaliwanag, ma'am. I was shaking and I don't know what to do. Wala akong maalalang may ginawa akong labag o anuman. Wala. Bakit nila ako hinuhuli? No, sir. Wala ho akong nagawang labag o anuman. Ma'am, sa presinto na ho kayo magpaliwanag at doon na rin namin kayo tatanungin. Pero kung makulit ho talaga kayo, o sige, may nagsampa ng kaso sa'yo ng pagdukot. Napakabog ng sobrang lakas yung dibdib ko. Anong pinagsasabi nila? Nagkatinginan kami ni Oscar. What? Nagkakamali ho kayo. Sino naman ang kukunin niya? Galit na sabi ni Oscar. 6 na taon na ho nakararaan. Kinuha niyo ang anak ni Gabriel Abilino. Kaya ilabas mo na rin ang anak niya. I wanted to yell at him. Napakawalang puso nila. You're wrong, sir. Paano ko magagawa yon? Anak ko ho yun. Sige, magsampa siya ng kaso. At handa kong harapin yon. Dahil sa una pa lang wala siyang karapatan sa anak ko. Umiiyak kong sabi. I can't stop myself from trembling. How dare him? At paano niya nalaman na anak niya si Dexter? Let me clear this, ma'am. Pero anak ko ba ni Mr. Abilino yung sinasabi mong anak mo rin? Umamin na po kayo dahil matagal niya nang hinahanap ang anak niya at malalagay ka sa alanganin, ma'am. Nag-init ang puso ko sa sobrang galit na nararamdaman ko ngayon. That's why I saw him last night. So he's searching at me? Sir, he had no right for doing this. Ako ang ina. At hindi ko kinuha ang sinasabi niyang anak niya. Paano mangyayari yun? Pinagbubuntis ko pa lang ang anak ko bago ako umalis. So you're saying, ma'am, na anak niyo ho ni Mr. Abilino ang bata? Anak niya man ang anak ko. Wala siyang karapatang sampahan ako ng kaso. Dahil aksidente lang ang lahat ng yon. I said between my cries. Umalis na kayo. Galit na angil ni Oscar. But my heart pounded as he took his phone from his pocket. Napatingin ako sa mga kasama niya. At ngayon ko lang napagtanto na hindi sila pulis. It's confirmed, sir. Agad kong hinigit si Oscar papasok. Pero akmang isasara ko ng pinto nang hinarangan nila yun. Bitawan mo ako! Oscar! Please, ilayo mo si Dexter! I was crying right now. But when Oscar about to run, agad siyang hinila ng isa pang lalaki at tinakpan ang bibig niya gamit ang isang panyo. Oscar! Mga wala kayong puso! Bitawan niyo ako! Basta na lang kasi siya nawalan ng malay. I struggled but they were so strong. And I can't fight them. Basta na lang nanindig ang balahibo ko nang makilala ang taong pumasok ng pinto. He's wearing a dark aura and he walked towards my direction.
How dare you for hiding my son? You ruined everything on me. And now it's my turn. Where is he? He squeezed my chin and I just stared him angrily. Hindi mo makukuha sa akin ang anak ko. I don't ruin you. Ikaw ang gumamit sa akin. Masama kang tao. Ikaw ang sumira sa sarili mo at hindi ako. As I said that, he slapped me. Makes me cry more. Sino ka para sabihin sa akin yan? Stop washing yourself. I know that it is your plan. Trina told me everything on how you being desperate on me. You planned it. Nilagay mo ang gamot na ininom ko para sirain kami ng fiancé ko. Galit na galit siya at napaiyak na lang ako. Trina, I hate her. Napakasama niya para akong ituro na akong nagplano ng lahat. Siya ang desperada at hindi ako. Hindi totoo yan. Siya ang desperadang sirain kayo. Inutusan niya lang ako. Siya ang shut up. You're a liar. Where's my son? Wala siya dito. Bitiwan niyo ako. Wala dito ang anak ko. But I stopped when I saw Dexter running towards me. Mama! He hugged me and all I can do is to cry. Nangihina ako at mas lalong napaiyak nang lumapit siya kay Dexter at kinuha niya ito. Who are you? Why did you make my mama cry? Masama kayo! But I saw him kneeling in front of Dexter. Hinawakan niya to sa magkabilang balikat. Of course not. I'm your dad. Come with me. I bought you a lot of toys. Sabi ng binata sa aking anak. Pero hindi niya maluloko ng ganun na lang ang anak ko. Diyan siya nagkakamali. No! My papa is working on abroad. Hindi pa siya nakauwi. Nagpumiglas ako sa mga tao niya at nakita kong napatitig siya sa akin bago tiningnan ulit si Dexter. Then I'm back. I'm your papa. It's me. Napalingon si Dexter sa akin na may pagtatanong sa mga mata niya. Mama, is it true? Napailing ako ngunit bigla na lang bumulog sa akin yung lalaking nakahawak sa akin. Tell him the truth, ma'am, kung ayaw mong mawala sa iyong anak mo. Bigla na lang ako nakaramdam ng kakaibang takot nang sabihin niya yon. I wanted to say no but I'm scared if he would take my son away from me. Yes, siya papa mo, I said with a shaky voice, and my heart shattered as I saw him hugging his father. I miss you po. Please don't leave us again. I feel sad, Papa. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Dexter always asking me about his father, and everything I told him is a lie. Gusto ko siyang lapitan at ilayo, but I have no strength to do it. My fears flowed out as I saw him hugging my son. Yes, Daddy won't leave you again. Nang kumala siya ay muli niya itong hinawakan sa magkabilang balikat. So I would come with you, Daddy? Let's go home. I have a lot of gifts for you there. Really po? A lot of toys? Manghang tanong niya. Yeah, so let's go. Agad akong tumakbo papunta sa anak ko nang tumango siya dito. I hug him so tight, like I don't want to lose him. No, please, pakiusap. Wag, baby Dexter. Dito ka lang kay mama. Dito ka lang. Umiiyak kong sabi, but he forcibly got my son away from me. It's time to supper. Mens, bring her to the car. Basta na lang ako hinila ng tauhan niya at nagpumiglas ako para habulin si Dexter. I wanted to ask for help to Oscar, but he's still sleeping. Isinakay nila ako sa kotse. Agad kong niyakap ang anak ko nang sa iisang kotse nang kami isinakay. I hide my face to him, the whole ride. I was just crying quietly. Hindi ko kayang mawala ang anak ko sa akin. Malayo na kami sa bahay. Ilang oras na din ang biyahe. Dexter was sleeping at my lap peacefully, and I just stared him the whole time. I don't like these happenings. Paano kung pagdating doon ay ilalayo nila ang anak ko? Paano niya kami nahanap? How did he know that Dexter was his son? But a kind of powerful man like him. Is there any impossible with his hands? Hindi ako makapaniwala na tricks lang yung tanong ng tauhan niya sa akin kanina. Para lang mapaamin ako na anak niya nga si Dexter. The car stopped in front of a big mansion. This man opened the door for me, and I saw him outside. He stared at me deeply, na siyang ikinatakot ko sa kanya. Ayaw ko kasing ibigay si Dexter sa kanya habang tulog ito. But suddenly Dexter opened his eyes and he stared at me. Mama, where's Daddy? Agad siyang umupo at nang makita niya ito'y ngumiti siya dito. He offered his hand to Dexter, and tinanggap naman ng anak ko at agad na bumaba sa akin.
Sumunod ako sa kanila and I'm just wearing a robe and a night dress sa loob. Kinakabahan ako ng medyo malayo ngayong agwat nila sa akin. They entered the main door and I walked past her. Pero ang di ko inaasahan ay naghihintay ang di ko kilalang tao sa loob. Oh my God! My grandson! Rinig kong sabi ng may edad na babae at parang gusto kong umurong pabalik dahil sa itsura ko. They hugged my son as they saw him. At may isang lalaki na nakatitig sa akin sa tabi ng babae. Magkamukha sila ng ama ng anak ko. I just bowed my head, but the woman speaking, I know that she is talking about me. So you are the mother of my grandson? Napaangat ako ng tingin at tila na insulto ko sa mga tingin niya sa akin. She looked at me from head to toe. How dare you for hiding my grandson? I can sense the sweet but sarcastic tone through her voice. Sasagot na sana ako nang bigla na lang may nagsalita mula sa pinto. Hello everyone! Hi tita! Finally Gabrielle, you're back! Napalingon ako at gano'n na lang ang pagkagulat niya nang makita ako. What are you doing here? Galit na tanong niya sa akin. Yes, it's Trina. Napakagaling niya umarte and I'm wondering if what she's doing here. Napatingin siya kay Dexter at napaatras ang kaliwang kilay niya. My God, tita! Dapat hindi kayo basta-basta nagpapapasok ng basura dito. Yeah, you're right. Sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. But don't worry. I just want to see her and make her pay for everything. Parang nandito lang ako para ipahiya. At sobrang nasasaktan ako sa mga tingin nila. Nagtagisan kami ng tingin ni Trina nang kumapit siya sa braso ng lalaki na nasa tabi ng ina ni Gabriel. I don't like this. I hate this. I hate everything. Buhay ka pa pala. After you ruined my sister's relationship with Gabriel, I can't believe it na hindi ka natablan ng karma. Yes, Trina. And do you know why I'm still alive? Dahil akong maglalabas sa lahat ng baho mo. Quiet please. Hindi ka ba nahiya? Pamamahay ko to kung sino ka man. You may go now. Nandito na ang apo ko. At hindi ka nararapat dito. Sabi niya sa akin na siyang ikinagalit ko. Mans, take her. Bring her out of the mansion. Sabi ni Gabriel at basta na lang ako napaiyak. No! Gabriel! Bitiwan niyo ako! Anak! I cried as they took me away from my son. Napaluhod ako sa pinto para hindi nila matangay. Mama! Don't touch my mama! Masama ka, you made her cry! Sabi ng anak ko sa tauhan nila at basta na lang niya ako niyakap. Napahagulgol ako ng iyak. At wala akong pake kahit magmukha akong kaawa-awa sa harap nila. Kunin na nila ang lahat sa akin, wag lang ang anak ko. Mapapahiwalay ba si Marga sa anak niya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, at subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po.